na naman! Exam na naman. Yan ang panahon ng kababalaghan. Ang sabi nila, exam daw ay isang panahon ng ngiti at nakamamatay na titig. Ito ang panahon kung kailan ang mga hindi mo ka-close dati ay naging ka-close mo in instant dahil gusto nilang kawata sa'yo, gusto nilang kunin ng papel mo, gusto nilang kunin ng ballpen mo, gusto nilang kunin lahat ng nasa iyo. Mga mangungopya! Wala akta! Exam day na nga at panahon na ng pangungopya. Pangungopya! Normal lang daw ang mangopya, sabi ng mga nangungopya. Pero normal pa ba ang mga gustong kopyahin lahat ng sagot mo, pati na pangalan mo, section at mga date? Normal pa ba yun? O dinala ng hangin ang kanilang kanormalan at naging abnormal na? At ang pinaka-nakakainis sa senaryo, kung nagpakopya ka, mas mataas pa sa'yo ang nangopya. Kapal lang muka. Merong pang mga nangopya, todo ko makakalabit. Kala mo mamatay na bukas dahil walang sagot. Meron pa ang iba eh. Tolo kung makasabi ng pakopya ha. Pili mo close tayo. Ulul, hindi kita kalala. Close tayo, te. Kaya ngayon tuturuan ko kayo ng 5 paraan. Kaya ngayon tuturuan ko kayo ng 5 paraan kung paano pumasa sa exam. Pinakasikat sa lahat ng teknik, tumingin ka sa papel ng katabi mo. Yung kunyari masakit yung ulo mo, tapos iikot mo yung mga mata mo ng 360 pa ganon para makakuha ka ng sagot. Pwede mo rin iyuko ang ulo mo at tumingin ka lang todo sa katabi mo. At pag nahuli ka, sabihin mo, "Ma'am, nag-exercise lang po ako," sabay galaw ng leeg. "Sakit ma'am ng leeg ko." Ang teknik na ito ay pasado sa mga babae dahil ilugay nyo lang ang mga buhok ninyo at bonggang-bongga na kayo mga kopya sa katabi nyo. Kung di talaga kayo rin ng papel, ibulong mo na lang sa katabi mo. Day Josephine, unsay sa gusto ng broken day? Day, pagdalik day, kaya si mama, pagdalik day, naana si Pampiste, naana si Mama Piste, kayawa ka. Bad trip, diba? Pag nagkatanong ka sa katabi mo, di ka sinasagot. Lalo na pag di mo talaga alam ang exam. Bad trip yan day. Gumawa ka ng kodigo. Tingtingin. Pag nahulog ang kodigo mo at nakita ng teacher mo, ito ang sabihin mo. Over. Pag math test naman, kumuha ka ng scratch paper at ipasa mo sa pinakamatay sa inyo para siyang sumagot ay ipasa sa'yo at ipasa mo sa lahat ng classmate mo para bonggang-bongga kayo lahat pumasa kayo sa test nyo. Pwede mo rin ilagay ang kodigo sa loob ng medyas. May mali. Medyas. At pag nahuli ka ng teacher mo at tinanong ka kung bakit doon kinakalikot ang medyas mo, sabihin mo, "Ma'am, Makati po." "Bakit? May lubukan ka ba?" Para sa mga nag-quiz, ilagay mo ang bag mo sa ibaba at buksan mo yon pag nakalingat ang teacher mo sa'yo. Gumamit ka ng sign language, non-verbal communication. "Uy, Day, makinig ka, Day. Gantong A. Day, makinig ka, Day. Tawa ka, Day. Day, makinig ka, Day. Gantong A, Day. To B, to C. Ha? Day, ha? Unja tayo, ha? Patsun ka karon." At pag nahuli ka ng teacher mo kung bakit kamot ka ng kamot sa katawan mo dahil ginagawa mo mga unsigned language ninyo kanina, sabihin mo sa kanya, "Ma'am, Makati po." "Bakit? May allergy ka ba? May allergy mo nga ka na? May allergy ka ba? Pura punjay." At ang pinakahuli, ang pinakasigurado para makapasa ka sa exam mo, mag-aral ka! Stay tamad tong to, aray! Tip number 1. Maganda mag-review sa madaling araw dahil fresh pa ang utak mo. Oo, masaya ang pangungopya. Pero sa kabilang banda, hindi ito maganda. Nakagraduate ka nga na mataas ang grade mo. Pero paano ka naman pag nagkatrabaho na? Syong-syong ka. Ito iba to. Meron namang isa kung makapagsabi na magpapakopya siya. Todong cover naman kung nasa test na. Ito lang ang payo ko. Kung magpapakopya kayo, siguraduhin yung close nyo yun o kaibigan nyo. Kasi merong iba, pag exam lang close. Pag wala lang exam, hindi na kayo magkakalala. Isnapan na ito, te? Isnapan na, te? Di ba ka alam? Ma? Ito naman ang payo ko para sa mga nangungopya. Parang awat nyo na, te. Mag-thank you naman kayo pagkatapos yung mga opya. Hoy! Kapal ang mukha mo.